Hello po mga kapatid, brothers and sisters. Kumusta na po kayo lahat dyan? Welcome po sa ating God's Healing Mission once again. Para sa ating pagbungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at tinakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin, doon ako'y naakay. Kahit na andaang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalong gabay ko at sanggalang. Sa harapan na lingkod mo, ikaw may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. Pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin. Habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Namnamin natin ang awiting yang kapatid, ang pagdalaw ng mga... Ngayon malalaman natin kung mga mago ba ito o mga tatlong hari. Ating dalawin ang munting Jesus, the Holy Child Jesus. Ipinanganak na. Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. Dalawin natin siya sa kanyang dambana, mga kapatid, brothers and sisters. Dalawin natin ang ating Panginoon, ang munting Jesus, ang Niño Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Yan. Hi! Kumusta na po kayo? 2021 na. Ayan. Maraming salamat sa Diyos na buhay. Buhay pa tayo. Amen. Buhay ka pa, buhay ako. Ibig sabihin, blessed na blessed pa rin tayo. Amen. Welcome po sa ating God's Healing Mission, a mission to heal, to protect, and to save people. Sabi ko nga lagi, ang pinaka-puso nito ay ang kaligtasan na sana po lahat tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga karunungan na binigay ng Diyos sa ating lahat. Lalong-lalo na yung mga ganap, kung paano ba maging ganap ang kaligtasan at anong relihiyon ba at ano ba talaga pinangangaral ng simbahang Katoliko. Amen? So, tandaan po natin para maging ganap ang kaligtasan ng isang tao, anong kakailanganin natin? Kailangan maging ganap, dapat magsisi, magpakabanal at maglingkod sa Diyos, sa kapwa at sa buong pamilya. Amen? Palakpakan po natin si Lord God. Yan. Napakaganda ng topic natin ngayon. Ano ba yung panahon na parating uli? Ano ba yung sa January 6? Feast of Epiphany. Ayan. Yan po ang topic natin ngayon. Muli ito po ay si Brother Angel Santos, your Catholic Church Defender, Bible Preacher po. At tandaan po natin, ligtas lagi ang may alam. So kailangan malaman natin itong mga Catholic teachings na to. Ano ba itong mga itong sinasabi ng Feast of Epiphany? Itong mga napakaganda, ito si pinag-uusapan natin ngayon. Ito ba yung tatlong hari bang dumalaw? Ito ba yung totoo na tatlong hari ang dumalaw? So nasa topic number, ano ba tayo? Topic number 48. So itong January 6 na to, Epiphany. Ito pang Epiphany na tatlong hari na lagi nating naririnig daw. Sabi ng mga ibang sekta, bakit daw may tatlong hari? Ang tanong, ngayong oras na to malalaman natin, tatlong hari ba ang dumalaw sa munting Jesus? Amen? So naisip ba natin yon, Paano kung natanong tayo ng ibang sekta, yung po yung kasi yung tinutuligsa ngayon ng ibang sekta. Kayo mga Katoliko, ang daming yung mga fiesta, tradisyon, may tatlong hari pa, wala naman sa Biblia. Hello, wala daw sa Biblia. Bakit daw ang simbahang Katoliko nagtuturo ng tatlong hari? Paano kung tinanong kayo ng mga anak nyo, mga apo nyo? At least ngayon, sabi ko nga, makakatulong na malaki ang vlog na to dahil ang vlog na to kompleto po sa kaligtasan, sa aral ng Catholic teachings, kung anong kasalanan man na iwasan, lahat po ng na kailangan natin malaman para mabuo ang kaligtasan. Nasa vlog na po nito. Amen?
Palakpakan po natin si Lord. Ayan, ihanda nyo na po yung mga papel nyo at saka yung mga pen and paper nyo. Ihanda nyo na, tawagin nyo na lahat ng mga apo nyo, mga anak nyo at lahat ng mga ibang sekta. Kayo po, mga mahal naming ibang sekta yan. Kung nandyan ba po kayo, please, focus po natin ngayong attention natin sa salita ng Diyos. Ano ba talaga ang turo ng simbahan? January 6 Epiphany, 3 hari daw. Sabi ng ibang sekta, nagtuturo ang mga Katoliko o ang simbahang Katoliko ng 3 hari. Ang tanong, ngayon natin malalaman, 3 hari ba talaga ang turo? Ha? Ang tinatanong natin dito, yung turo ng simbahang Katoliko, focus ba siya sa 3 hari? Ayan, umpisahan natin ngayon, no? Biblical tayo muna. Kagaya ng sabi ko po lagi, no? Malalaman natin, ang mga Catholic teachings ba, lagi nang sinasabi po ng mahal nating ibang sekta na wala daw sa Biblia. Ngayon, itong 3 haring ito ba talaga turo ng inang simbahan? Una, sa Biblia po kasi, totoo, wala sa Biblia. Hello? Wala naman daw mababasa. Totoo naman, walang mababasa ng 3 hari. Tingnan muna natin, wala ba talaga? Tingnan natin sa Mateo 2:1, ha? I-check niyo po, Mateo 2:1. Umpisan natin, 3 hari ba talaga ang dumalaw sa munting Jesus? Ito ang sabi rito, Matthew chapter 2 verse 1, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas. Uulitin ko, dumating ang ilang pantas. Ilang, wala pong sinabing 3. Hello? Ulitin natin, ha? Dumating ang ilang pantas mula sa silanganan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silanganan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Ang salita ng Diyos. Mateo chapter 2 verse 1-2. Doon po nanggaling, no? Yung salitang tinatawag nating pantas. Narinig niyo po 'yon? 3 hari ba? Hello, tama. Ang sinasabi sa aklat ng Mateo, ilang pantas. Actually, walang eksakto pong sinasabi na 3 hari. So, paano yon? Di po ba? Amen ba? So, ito po sa aklat ng Mateo. Tingnan naman natin, ito yung nakakagulat dito. Iba-ibang version sila. Sa aklat ng Lucas naman, chapter 2 naman, verse 8-15. Tingnan naman natin ang aklat naman ni Lucas. Anong sabi niya? Nung nagpakita ang anghel sa chapter 2 verse 8, ano sabi rito? Sabi rito, sa lupain din yon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaninningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ulitin ko, ang sabi po rito, bandang unahan sa 8, sa lupain din yon ay may mga pastol. Ito po sa English po, shepherd. Yung kaninang pantas, pwede po another term nun ay mga mago or magi. Okay? So, tingnan natin. Sa Mateo, ano sinabi? Mga ilang pantas. Hari ba o pantas? Pantas po. So, doon pa lang makikita mo version ni Mateo. Version naman ni Lucas po, ang sabi niya, ang kinausap ng mga anghel naman para makipagkita o makita ang munting Jesus, mga pastol, ibig sabihin mga shepherds. So, nagpapastol yon. So, may pagkakaiba o wala? Mayroon po. So, ano ba talaga ang turo ng ating inang simbahan? Tandaan po natin na kanya-kanya silang views. Si Mateo po, chapter 2 verse 1 hanggang sa 11 yon, nakalagay po pantas or mga mago. In other, mga term na ibang term, mago or magi in English. Lucas, shepherds or mga pastol. Alam niyo po sa aklat ni Marcos at sa aklat ni San Juan, wala po siyang binanggit kung sino yung mga dumalaw. So, ang tanong natin ngayon, ano ba talaga paniniwalaan, Brad? Ano ba talaga turo ng simbahang Katoliko? Yan, narinig natin, pantas.
Kahit po basahin natin sa ibang Biblia, alam niyo po, tiningnan ko talagang pantas or mago. So wala palang 3 hari. Paano nagkaroon ang idea na may 3 hari? Sabi nga, may 3 haring nagsidalaw. Tanong, saan nanggaling ang idea yon? May 3 hari ba? Actually po, prophecy from Old Testament to New Testament, doon pa lang may mababasang hari. Isaiah chapter 60 verse 1 to 3. Tingnan natin ha. Mayroon bang binanggit at prophecy na may dadalaw na mga hari sa munting Jesus? Sabi rito mismo ni aklat ni Isaiah, Old Testament tayo ha, bago po ipinanganak ang munting Jesus. Sabi rito, ang magiging kadakilaan ng Jerusalem. Bumangon ka Jerusalem at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ni Yahweh. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaniningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. The prophecy narinig yung lalapit daw na kusa yung mga hari. May prophecy, may hari wala. Mayroon pala dito sa Old Testament prophecy sa aklat ni Isaiah. Pagka po, nag-forward kayo naman ng 6, may nakalagay din dito. Ilista nyo po kung saan mababasa yung hari. Isaiah chapter 60 naman, ibaba natin sa 6. Sabi rito, maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Median, Efa at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. So may mga insenso, may ginto rin pala. Prophecy. Ano sabi rito? Pansinin nyo, 3 bansa. Madian, Efa at Seba. Sa lugar na mga ito manggagaling yung mga hari. So may hari pala. Magdadala, pansinin nyo, 2 lang. Gold, ginto at kamanyang daw magdadala. Prophecy to Jesus. Old Testament yan ha. Meron pa bang prophecy? Tignan natin. Awit po, chapter 72. Meron pa bang prophecy na may mga hari talaga na dumalaw din? Ito ang sabi naman dito sa 72. Verse 10 to 11. Ano sabi rito? Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya. Maghahandog ng kaloob. Ihahain din sa kanya pati yung mga hari ng Arabia at Ethiopia, mga kaloob ding taglay nitong alaala ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May hari. Prophecy of Jesus, may haring dadalaw. Magbibigay nga. Pansinin nyo, 3 bansa na naman yon. Espanya, Arabia, at Ethiopia. Ang galing, no? So, malalaman natin ngayon, ano ba talaga turo ng simbahang Katoliko tungkol sa Epiphany, tungkol sa tinatawag nating 3 hari. Tingnan naman natin, ano ba ibig sabihin ng Epiphany? Tatagalugin lang natin para mas magandang pag-aralan. Ang Epiphany po, sabi nga rito, ay ang pagdating ng, ang Epiphany, ito daw ay pagdating ng mga mago sa Jerusalem upang sambahin ang mga hari ng mga Hudyo, ang liwanag ng sabi rito, ang liwanag ng isang tala na hinahanap nila sa Israel. So ito po ay pagpapakita yung Epiphany, pagpapakita ni Jesus sa mga hari or sa mga mago. Yung po ibig sabihin ng Epiphany. Ang nagkakaproblema rito ng ibang sekta, ano ba talaga? 3 hari ba o mago? Tiningnan po natin, mayroon po bang 3 hari? Mayroon 3 hari, kaya lang sa Old Testament, sa part ng Isaiah at sa aklat ng Awit. Prophecy, may 3 hari po sa 3 bansa. Hello? Oo nga, no? So isipin mo ngayon, brothers and sisters, sasabihin mo sa anak mo, ano ba talaga? Mago ba yan? O ano? Ngayon, bago tayo pumunta kung ano ba yung final teachings ng simbahang Katoliko,
Tingnan muna natin yung tinatawag, yung mga pinagbigay. Ano ba binigay nila? Dito tayo sa binigay naman ng tatlong pantas na nabasa natin. Anong binigay niya sa 11? Sabi rito sa 11. Pagpasok sa bahay, ito po yung Matthew chapter 2, verse 11. Ano yun natin hanggang 12. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa. At sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang, at mira. Tatlo. So, dun pala nanggaling yung tinatawag na yung tatlo na word, yung bilang na tatlo dahil dun sa gift. Nagets niyo po? Dahil sa tatlong gift na yon, dun nagkaano na may tatlo, pero dun sa bandang unahan, ilang pantas. Hindi sinabing tatlo po pero dito, napatunayan tatlo because of their gift. Ano po yung gift nila? Ginto, kamanyang, at mira. Dito natin makikita naman, ano naman ang mga simbolo ng mga ito? Ayan, makikita natin dito, pag-aralin natin. Ano ba yung simbolo ng gold? Bakit may kamanyang at mira? Ano ba itong mga to? Ayan, for the first time ngayon, malalaman nyo, bakit ginto? Ano ba yung mga sinisimbolo? At saka kamanyang or insenso at mira. Una, bakit ginto? Ito po ay for royalty. Binigyan ng ginto si Jesus bilang hari, symbol of royalty. Ano naman po ang sinatawag ng insenso? Di po ba yung mga panalangin? Sino ba ang mga nag-iinsenso? Mga pari. Sino ba si Jesus? Siya ay nagsisimbolo, siya ay highest priest. Hello! So yung insenso pala, binigyan ng insenso, simbolo ng pagiging hari ni Jesus. Pagiging pari ni Jesus. Amen! Nung una, gold, pagiging king. Pangalawa, insenso, pagiging pari. Siya po ay naghahandog din ng kasalanan. Yung buhay niya, inihandog. Amen. Pangatlo, ano yung mira? Ito po yung pabango naman nung mga namatay. Sabi nga ng iba, parang hindi kasi iniimbalsa mo, so lalagyan ng pabango. Bakit daw? Ito ay simbolo naman ng pantubos para sa mga namatay. So ito yung nagsisimbolo na alam nila, ang hari, maghahandog siya ng kanyang katawan, para pagtupantubos, insenso, bilang pari, at yung mira na pabango niyan, mamamatay siya dahil ihahandog niya ang katawang lupa niya sa tao para tubusin ang kasalanan. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Ayan, nag-gets niyo po yung tatlong ibig sabihin yung three gift. Ang dami na natin natutunan. Tatlong gift na yan, dyan ang galing yung word na tatlo. Okay? Pag sinabing tatlo, dahil dun sa gift nila gold, incense, and myrrh or mira. Ngayon, dito na po tayo. Ano naman talaga ang tinuturo ng simbahang Katoliko? So, dito po tayo papasok dun sa authority. Final teachings tayo. Final decision. Tandaan po natin sa Mateo, pantas or mago. Sa Lucas, pastol or shepherd ang dumalaw. Marcos, San Juan, wala silang binanggit tungkol sa kapanganakan ni Kristo. Old Testament, sa aklat ni Isaiah, mga hari daw may dadalaw. Sa aklat ng awit po, mayroon ding hari na dadalaw. Ang tanong, ayan, pag-aaralin natin mabuti, dito natin malalaman, final decision. Sino magdidesisyon yan? Siyempre po ang simbahan. Bakit? Ang sabi ni Jesus sa Matthew 16, chapter 18 to 20, sa'yo Pedro, ibibigay ko yung susi. Kung ano man ipahihintulot mo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Mateo 18:18, lahat ng mga disipulo niya, mga apostol, ang sabi, kung ano man pahihintulot niyo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Yung mga ito, mga apostol, namatay o hindi? Namatay. May papalit po ba? Yes. Ang tawag sa Catholic teachings natin, ng theology natin, ang tawag doon successor, kapalit. So yung kapalit na yon, binigyan ng kapangyarihan na kasi mamamatay na sila. Ang tawag doon, magisterium. Hello. Magisterium, sila yung mga doctors of the church, sila magdidesisyon. Ano ba talaga ang final decision natin dito? Saan mo makikita? Sa
sa tinatawag nating Catechism of the Catholic Church. Ayan. So, lilinawin na natin. Mateo, pantas. Si San Lucas, puro shepherd lang. Marcos 1, walang binanggit. Si sa Isaias, may binanggit na darating na hari. Aklat ng Awit, darating daw mga hari. Dadalaw. Ano ba talaga? Brother, ano ba talaga ang turo ng inang simbahan? Tandaan natin, ano man ipahihintulot daw, sabi ni Jesus mismo, binigyan ng authority ang church na tinayo sa mga apostol. At mga kapalit na yan, sila yung mga pope. Sila yung gagawa ng Catechism of the Catholic Church. Ano itong Catechism naman? Ito po ngayon, ito yung pagpapaliwanag. Ito yung final decision ng mga leaders of the church. Dito natin titingnan. CCC, Catholic, Catechism of the Catholic Church, paragraph 528. Ano ba talaga? Tatlong hari, pastol, o pantas or mago ang final decision na ituturo ng simbahan. Ready na po ba kayo? Ayan, last and final na tayo. Ano ba ituturo talaga ng inang simbahan? Tatlong hari ba talaga? Eto, mas maganda kayong ibang sekta, mga mahal naming kapatid, makinig po kayo ha. Kung talagang tinuturo ba ng inang simbahan yung tatlong hari lang. Basa, Catechism of the Catholic Church, based on the Bible po to ha. Anong paliwanag ng simbahang katoliko? Sabi rito. Okay, lilinawin po natin ha. Anong sabi rito mismo? Ang Epipanya ay ang pagpapakita ni Jesus bilang Mesiyas ng Israel, anak ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan sa binyag ni Jesus sa Ilog Jordan at sa kasalan sa Kana ng Galilea. Ipinagdiriwang ang Epipanya ang pagsamba ng mga mago kay Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Mga mago kay Jesus na galing sa silangan. Sabi mago. So, mali po ang declaration ng ibang sekta na sinasabi nila tatlong hari daw ang tinuturo natin. Hello. Sabi ng Catechism, ito po ngayon ang final decision. Catechism of the Catholic Church, CCC. Decision nila, inang simbahan magdidesisyon. Aklat ni Mateo. Mateo chapter 2, verse 1. Ano sabi rito? Ulitin ko. Mayroon daw dumating na pantas or mago para sambahin si Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Ayan. So, tandaan mo mga kapatid, brothers and sisters, kung ibang sekta ka man, walang tinuturo po ang simbahan na puro tatlong hari. Walang ganun. Ikinonek lang. Paano nagkaroon ng hari ngayon? Ito po yung propesya lang ni Isaias. Pwede bang bigyan ng hari yon? Pwede bang anuhin ng hari? Pwede. Wala namang masama. Pero sa final decision tayo. Final decision po ha. Kailanman hindi pwedeng mag-final decision na 3 kings. Ito po ay mga mago ang sabi ng inang simbahan. So mali po yung sinasabi ng ibang sekta na nagtuturo ang Catholic Church ng tatlong hari, which is walang tatlong hari talaga. So ang mangyayari, mayroon ilang pantas o tatlong pantas or mago. Bakit? Dahil dun sa tatlong regalo. Gold, incense, at mira. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Nag-guess niyo po yan, no? So, pag sinabi nilang, ano po ba pag may nagtanong sa'yo ngayon, alam mo na isasagot mo. Alam mo, anak, hindi naman talaga tinuturo na simbahan yan. Ang tinuturo po na simbahan talaga tatlong mago. Kasi nasa Biblia. Kaya nga, pag sinabi ng mga ibang sekta, hindi tayo biblical, mali. Biblical nga tayo eh. Kaya nga sabi, tatlong mago. Bakit? Doon sa tatlong regalo. Yun ang doon nanggaling ang tinatawag na tatlong regalo, tatlong mago, tatlong pantas. Hindi po tatlong hari ang tinuturo na simbahan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Paano Brad? Paano yung mga nagtitrickings na yan? Well, may connection naman po sa Biblia.
meron siyang connection sa Biblia, ikinonect lang yon na 3 hari. Pero ang turo, ang point natin dito, ano ba tinuturo ng simbahan? Sabi ng ibang sekta, 3 hari ba? Mali. Catechism of the Catholic Church, ang tinuturo final. Catechism po. Yun po yung pinaka-umbrella, pinaka-mothers of the church. Sila magdidesisyon. Kaya nga sabi po ni Jesus kung ano yung pahintulot nyo eh. Amen! So pinahintulot ng mga kapalit ng mga apostol, sila yung mga fathers of the church. Gumawa ng Catholic Catechism. Ito interpretation natin ha. Susundin natin ang Mateo. Mateo 2:1 hanggang 11:12. Sabi, 3 mago, hindi 3 hari ang final decision. Amen! Palakpakan po natin sa Lord. Tandaan po natin ha, lagi ko sinasabi, ligtas lagi ang may alam. At ang pinaka-importante dito, the message is clear. Okay? The message is clear. Pinag-uusapan hari ba? Yes, wala namang pong ibang hari dito eh. Wala namang ibang hari, the Lord of Lords, the Kings of Kings. Sino? Kundi ang si Jesus na anak ng Diyos na maghahari sa buong sanlibutan. Amen? Ayan, palakpakan natin si Lord. Ayan, may natutunan. So, alam nyo na po isasagot niya pag may nagtanong, ano ba talaga? Walang turo po na 3 hari ang simbahan. Nakakonect lang, pero may 3 hari sa Old Testament na mga dumalaw. Simbahan, 3 mago po, ha? Hindi 3 hari ang final decision. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ayan, pumunta na po tayo sa healing prayer na pinakahihintay. Lahat po ng mga may sakit ngayon, may karamdaman, pumunta na po kayo. Lumapit na kayo ngayon sa video niya yan o sa cellphone nyo. Kailangan po muna natin magsisi at magbalik loob para sa 2021 po ay maging mapagpala at mapagbiyaya. Dahil po wala tayong magagawa kung hanggang ngayon namumuhay pa tayo sa kasalanan. Pagsisihan mo muna ang mga kasalanan mo, kapatid. Lahat ng mga kasalanan na lumipas na yan. Yan lang po ang magiging solusyon natin, pagsisihan. Kahit nasa tama tayong relihiyon, the true church is the Catholic Church, pero pag hindi ka nagsisi, nagbalik loob, hindi ka pa rin maliligtas, kapatid. Ang kailangan po natin ngayon magsisi ng buong puso, buong kaluluwa. Lord, nandito po ang aming mga kapatid na regular viewers. Ingatan mo po sila, Lord. Tinadalangin namin sila. Ang mga masusi at malusunod, mga lagi nakikinig sa mga regular viewers na alam po namin naghihintay sila ng pagpapala dahil sa mga pagtsatsaga nilang panunood. Bigyan mo na sila ngayon ng pagpapala ngayong 2021. Ama, kami nananalangin. Dumudulog sa iyo, humihingi ng awa at habag. Patawarin mo na kami sa lahat ng aming makasalanan. Linisin mo aming puso at kaluluwa ngayong oras na to. Patawad, Lord, patawad. Patawarin mo ang aming mga pagkakasala. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. Salamat. Salamat sa 2020. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pagbabalik loob. Ngayon po magpe-pray over si Lord God sa inyo. Lahat ng may karamdaman. Ang kanang kamay mo sa ulo, kaliwang kamay doon sa may karamdaman. Nandito ngayon ang banal na Espiritu, bababa siya. Totoo, maniwala ka, kapatid. Pag mula ulong ng talampakan, kayang-kaya kayong pagaluhin. At lahat ng mahinihiling nyo ngayong 2021, hilingin mo na ngayong oras na to. Ang banal na Espiritu, humingi tayo ng awa at habag. Linisin ang puso at kaluluwa natin. Lord, linisin mo kami ngayong oras na to. Tagalin mo makasalanan namin ng 2020. Makarumihan, makasalanan yan, karumal-dumal sa iyo. Patawarin mo kami, Ama. Linisin mo kami ngayong oras na to para dumalo yung pagpapala. Hinihiling po namin naman lahat ng mga viewers namin ngayon na masungit, na tagasunod mo, at laging nanonood ng vlog mo, Ama. May hinihiling sila para sa kanilang mga kamag-anak, mga magulang, mga anak, iligtas mo sa kapahamakan, lalong-lalo na sa COVID-19.
Lahat po ng aming mga kapatid, mga kamag-anak sa ibang bansa. Ingatan mo sila, bigyan ng mahabang buhay at buhay na walang hanggan. At ang aming mga viewers na to, Lord, may hinihiling siya para sa kanyang sarili. Personal niyang pangangailangan, iligtas mo kami lahat ngayon na nandito. Bigyan mo kami ng pagpapala, Lord, financial man yan, physical at spiritual blessings. Bigyan mo sila ngayong oras na to, Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ang kamay ko, magmula ulong kang talampakan. Pagalingin mo sila sa kanilang karamdaman, be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. 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 Be healed. Be healed and be healed. Dinadalangin namin po lahat ng mga yumao. Lalong-lalo na yumao dito sa COVID-19 na to. Ang mga kaluluwa nila at mga magulang namin, mga lolo at lola na nasa purgatorio. Lord, hanguin mo sila sa apoy ng purgatorio. Dalhin mo sila sa buhay na walang hanggan. Amen. So kung mayroon ka pong naramdaman ngayon na mainit, no, yan po iba na espiritu, totoo, nagpapagaling siya. Maniwala ka kapatid, totoong may Diyos. Totoo, mahal na mahal ka ng Diyos. Ngayon, purihin natin ang ating Panginoon dahil sa mga nalaman na natin, sa mga karunungan na yan. Tandaan mo kapatid, wala tayong magagawa kundi lumapit sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng mga biyaya. Salamat sa karunungan na yan na binigay niya sa ating lahat. Salamat sa Biblia, salamat sa kasulatan, sa mabuting balita. Salamat sa Catholic Church na itinayo ng ating Panginoong Jesus 2,000 years ago. Nang dahil dyan nalaman natin lahat pala ng mga turo sa Catholic Church ay nasa Biblia. Pasalamatan natin siya. Itaas mong kamay mo ngayong oras na to. Tuwang-tuwa si Lord God na gusto niya purihin mo siya kung gusto mong pagpalain ka. Gawin mo siya number 1 sa buhay mo. Pasalamatan mo siya ngayon na buhay ka pa. Lord, maraming salamat. Ligtas kami sa 2020 at ingatan mo kami sa 2021 naman. Buong Nazareno, kami nagsusumamo. Salamat po, iniligtas mo kami. Yes, Lord, salamat. Iligtas mo kami lahat sa kapahamakan dito sa lupa para na sa langit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Ayan. Please, huwag niyong kalilimutan. I-share mo to. I-like and share mo para maraming matutunan. Lalo-lalo na po ang mga ibang sekta po, ang ibang pananampalataya. Para po maraming maliwanagan sila kaalin ba ang totoo at ang Catholic teachings ay nasa Biblia. Siyempre, kagaya na sabi ko, lahat naman tayo ay gusto maligtas ngayon 2021. Sinong gustong maligtas sa 2021? Sa mga kalamidad na yan? Hello! Nakikita ka ni Lord. Hello! Gusto mo maligtas? Ayan, sabi ko nga sa'yo, totoo ba ang Diyos? Yes. May Diyos, di ba? Totoo ba Biblia? Yes. Maniwala ka ngayon. Ano sasabihin ng Biblia sa atin? Sino ba talaga maliligtas? Ayan, tingnan natin. Awit ha. Tingnan natin sa awit. Maniwala kayo rito. God's promise to ha. Promise ni God. Sino ba daw ang maliligtas? Tingnan natin. Awit 91. Ayan ha. Ito, kilala natin to. 91 verse 14 to 15. Tingnan natin ang pangako mismo ng Diyos. Ano sabi rito? Ang sabi ng Diyos. Ito po, pakinggan niya. Aking ililigtas ang tapat sa akin. Maging tapat daw tayo sa Kanya at iingatan ko ang sino mang ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Ibaba natin, sabi niya, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Sikreto, matakot sa Diyos. Ang sabi niya, sabi ko nga, magsisi ka na, magpakabanal, maglingkod sa Diyos, maglingkod sa Diyos, sa kapwa at sa buong mong pamilya. Nandun po ang kaligtasan. Amen. Pag wala kang pagbabago, kahit maligtas ka man dito, hindi rin maliligtas ang kaluluwa mo.
Amen? So pray the rosary, Holy Mass hanggat maaari, araw-araw ka magmisa, at ang vlog na to makapagbibigay sa iyo ng tunay na kaligtasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Don't forget po to subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. See you next vlog po. God bless us all.